Ako si Amaris, isang diwata na isinilang sa tahimik at maliwanag na kaharian na hindi kayang maabot ng karaniwang mata ng tao. Sa mundong iyon, walang ingay ng sasakyan, walang sigawan, walang pagmamadali. Ang hangin ay laging malamig at banayad, at ang liwanag na nagmumula sa kalangitan ay hindi kailanman kumukupas. Lahat ay perpekto, ayon sa paniniwala ng aming lahi. Ngunit habang lumalaki ako, unti-unti kong napapansin ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng kahit anong karunungan na itinuro sa amin. Araw-araw, pare-pareho ang takbo ng aming buhay. Gumigising ako sa tunog ng mahinang pag-awit ng mga ibon na hindi kailanman tumitigil. Sumusunod ako sa mga gawain na itinalaga sa akin bilang isang diwata, tulad ng pag-aalaga sa mga punong nagbibigay ng enerhiya sa aming mundo at pagpapanatili ng balanse ng liwanag sa paligid. Wala namang mali sa lahat ng iyon. Sa totoo lang, iyon ang tungkulin ko, at iyon ang dahilan kung bakit ako umiiral. Pero sa kabila ng lahat, may kung anong pakiramdam na tila may hinahanap ako na hindi ko mahanap sa aming mundo. Minsan, habang nakatayo ako sa gilid ng aming kaharian, doon sa lugar kung saan nagtatagpo ang liwanag at ang hindi maipaliwanag na dilim, nakatanaw ako sa malayo. Hindi iyon karaniwang ginagawa ng mga diwata, dahil pinagbawal sa amin na masyadong pagtuunan ng pansin ang mundong mortal. Ngunit sa tuwing nandoroon ako, hindi ko mapigilan ng sarili ko. Parang may humihila sa akin, isang kakaibang puwersa na hindi ko maintindihan. Doon ko unang nasilayan ang mundo ng mga tao. Hindi ito malinaw sa simula, parang isang malabong refleksyon lamang. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang bawat detalye. Nakikita ko ang mga taong naglalakad sa makikitid na daan, ang mga batang naglalaro kahit maalikabok ang paligid, at ang mga matatandang nakaupo sa tabi ng kalsada habang nag-uusap. Hindi ito perpekto. Sa totoo lang, puno ito ng kaguluhan at kakulangan. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang init na hindi ko kailanman nararamdaman sa aming mundo. Napansin ko rin ang emosyon ng mga tao. Nakikita ko ang kanilang pagtawa, ang kanilang pag-iyak at ang paraan ng kanilang pagyakap sa isa't isa na parang iyon na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa amin, walang ganoong klasing pagpakahayag. Oo, may pakikipag-ugnayan kami, pero hindi kasing lalim ng sa kanila. Wala kaming nararamdamang sakit, kaya siguro hindi rin namin lubos na nauunawaan ang halaga ng saya. Isang gabi, habang tahimik ang buong kaharian at ang karamihan sa mga diwata ay nagpapahinga, muli akong bumalik sa hangganan. Umupo ako sa isang malaking ugat ng puno na matagal nang nakatanim doon. Pinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ng sarili kong maramdaman ng paligid. Ngunit imbis na kapayapaan, ang naramdaman ko ay isang matinding pananabik. Para bang may kulang sa akin na hindi kayang punan ng kahit anong liwanag o kapangyarihan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at muling tumingin sa mundong mortal. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko itong nakita kaysa dati. Isang maliit na bayan ang nakapukaw ng aking pansin. May mga ilaw na nagmumula sa mga bahay at kahit gabi na, may ilang tao pa ring gising. Nakita ko ang isang pamilya na sabay-sabay kumakain, nagtatawanan kahit simple lamang ang kanilang hapunan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit may kirot akong naramdaman sa aking dibdib. Hindi ito sakit na pisikal, kundi isang damdaming tila gustoong maranasan ang mayroon sila. Gusto kong maramdaman kung paano ang tumawa ng walang dahilan, kung paano ang umiyak kapag nasasaktan, at kung paano ang magmahal ng walang katiyakan kung ano ang kahihinatnan. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa akin. Hindi na sapat ang panonood mula sa malayo. Hindi na sapat ang pagiging tahimik na tagamasid ng isang mundong hindi dapat kong pakialaman. Sa kabituran ng aking pagkatao, may isang desisyon na unti-unting nabubuo. Alam kong mali, alam kong may mga batas na linalabag ko kahit sa simpleng pangnanasang iyon. Ngulit sa unang pagkakataon sa aking buhay bilang diwata, may isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Paano kung subukan ko?
Paano kung iwanan ko ang lahat ng nakasanayan ko at maranasan ng mundong iyon kahit sandali lang? Habang nakatanaw ako sa mundong mortal, hindi ko namamalayan na mas lalo akong lumalapit sa hangganan. Ang liwanag sa paligid ko ay unti-unting humihina at ang malamig na hangin ay napapalitan ng kakaibang init. Hindi ako umatras. Sa halip, mas lalo akong napatitig sa mundong matagal ko nang pinagmamasdan. At doon ko naramdaman ang simula ng isang desisyon na babago sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa kabila ng hangganan. Hindi ko alam kung ano ang kapalit ng hakbang na iyon, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi na ako kontento sa pagiging isang diwata na walang nararamdaman. Gusto kong mabuhay. Matagal akong nanatili sa hangganan ng gabing iyon. Tila ba hinihintay kong may pumigil sa akin. Pero walang dumating. Walang boses na sumita, walang liwanag na humarang sa aking daraanan. Tanging ang tahimik na hangin at ang kumikislat na liwanag ng aming mundo ang saksi sa aking unti-unting paglapit sa hindi ko pa nararanasan. Sa unang pagkakataon, hindi ko sinunod ang nakasanayan. Dahan-dahan akong humakbang palabas ng lugar kung saan ako isinilang. Sa bawat hakbang ko palayo sa aming kaharian, nararamdaman kong may nagbabago sa paligid. Ang liwanag na dati bumabalot sa aking katawan ay unti-unting nininipis at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Ngunit hindi ako natakot. Sa halip, mas lalo akong naengganyo. Parang may bagong mundo na unti-unting bumubukas sa harap ko. Natagpuan ko ang lagusan na matagal ko nang pinagmamasdan mula sa malayo. Isa itong makitid na daanan sa pagitan ng mga matatandang puno sa kagubatan. Sa unang tingin, wala itong kakaiba pero ramdam ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Alam kong ito ang tulay sa pagitan ng aming mundo at ng mundo ng mga tao. Sandali akong huminto. Tila ba binibigyan ng sarili ko ng huling pagkakataon para umatras. Pero hindi ko na ginawa. Tumuloy ako. Paglabas ko sa kabilang dulo, agad kong naramdaman ng kakaibang init na hindi ko pa nararanasan. Ang hangin ay may halong alikobok at amoy ng lupa. Ang paligid ay hindi kasing linis at kasing tahimik ng aming mundo. May mga tunog na sabay-sabay, mga kuliglig, mahinang ugong ng sasakyan sa malayo, at kung minsan ay mga tinig ng tao. Napahinto ako at napatingin sa sarili ko. Iba ang pakiramdam ng katawan ko. Parang mas mabigat, mas totoo. Naglakad ako palabas ng kagubatan at narating ang isang maliit na kalsada. Doon ko mas malinaw na nasilayan ng mundong matagal ko nang pinagmamasdan. May mga ilaw mula sa mga poste at paminsan-minsan ay may dumadaang sasakyan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero hinayaan kong dalhin ako ng aking mga paa. Hanggang sa marinig ko ang tunog ng bakal na kumakalampag. Napalingon ako sa pinanggalingan ng ingay at nakita ko siya sa unang pagkakataon. Isang binata na nakayuko sa harap ng isang sasakyan, hawak ng mga gamit na hindi ko pa nakikita noon. Madungis ang kanyang mga kamay at may bakas ng pagod sa kanyang muka. Pero may kakaibang kapayapaan sa paraan ng kanyang pagkilos. Hindi ko alam kung bakit pero napahinto ako. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. May kung anong kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya tulad ng mga taong nakita ko mula sa malayo. Mas malinaw siya ngayon. Mas totoo. At sa sandaling iyon, napansin niya ako. Napalingon siya at nagtama ang aming mga mata. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ako sanay na may tumitingin sa akin ng ganoon. Sa aming mundo, walang ganitong klase ng pagtititig. Diretso, puno ng kuryosidad at tila ba may gustong maintindihan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi siya mukhang natatakot, bagkus ay naguguluhan. Tumingin siya sa paligid, parang sinusubukang anumin kung saan ako nanggaling. Ako naman ay nanatiling tahimik, hindi alam kung ano ang dapat kong sabihin. "Oyes ka ba?" Tanong niya sa mahinang boses. Hindi agad ako nakasagot. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung paano makipag-usap sa isang mortal. Pero nang marinig ko ang kanyang boses, may kakaibang init akong naramdaman. Hindi ito tulad ng malamig na katahimikan sa aming mundo. Ito ay totoo. May emosyon. "Oo," sagot ko. Bagamat hindi ko alam kung tama ang aking sinabi. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa, pero hindi sa paraang nakakatakot. Parang nagtataka lang siya. "Gabi na,"
delikado ditong mag-isa. San ka ba galing? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Hindi ko pwedeng sabihin ng totoo, kaya natahimik ako. Napansin niya iyon at bahagyang numiti, parang naiintindihan niya na ayokong magsalita. Ako nga pala si Dariel, sabi niya, sabay punas ng kanyang kamay sa basahan bago ito ihabod sa akin na parang inaasahan niyang makikipagkamay ako. Tinitigalan ko ang kanyang kamay. Hindi pa ako kailanman nakipag-ugnayan ng ganoon kay kanino man. Ngulit may kung anong nagtulak sa akin na abutin iyon. Nang magdikit ang aming mga kamay, para akong nakuryente. Hindi masakit, kundi isang kakaibang pakiramdam na dumaloy sa buong katawan ko. Amaris, mahinang sagot ko. Ngumiti siya at sa simpleng ngiting iyon, may kung anong nabuo sa loob ko. Isang damdaming hindi ko pa nararanasan noon. Hindi ito tulad ng kapayapaan sa aming mundo. Ito ay mas magulo, mas hindi sigurado, pero mas totoo. Hindi ko namalayan na mas lalo akong napalapit sa kanya. Sa bawat sandaling magkasama kami, kahit tahimik lang, may kakaibang saya akong nararamdaman. Hindi ko maintindihan kung bakit pero ayoko nang umalis. Sa gabing iyon, hindi ko inisip ang mga batas ng aming mundo, hindi ko inisip ang mga babala. Ang alam ko lang ay sa unang pagkakataon, may isang mortal na tumingin sa akin hindi bilang isang nilalang na kakaiba, kundi bilang isang taong pwedeng makasama. At doon, nagsimula ang lahat. Mula sa gabing iyon, hindi na ako naging pareho. Para bang may naiwan akong bahagi ng sarili ko sa maliit na talyer na iyon, sa tabi ng isang lalaking hindi ko pa lubos nakilala, pero unti-unti nang nagiging mahalaga sa akin. Bumalik ako sa aming mundo bago sumikat ang araw, gaya ng dati kong ginagawa, pero iba na ang pakiramdam. Ang katahimikan na dati kong kinagigiliwan ay tila naging mabigat. Ang liwanag na bumabalot sa lahat ay parang hindi na sapat para punan ng kung anong nararamdaman ko sa mundo ng tao. Sa sumunod na gabi, bumalik ako. Hindi ko na kinailangan pang pag-isipan ng matagal. Parang kusa ng umilos ang mga paa ko papunta sa lagusan na para bang may hinihila sa akin. At gaya ng inaasahan ko, nandoon pa rin si Dariel. Nakaupo siya sa isang bangko sa labas ng kanyang maliit na talyer, tahimik na nakatingin sa kalangitan. Nang makita niya ako, bahagya siyang napangiti. Hindi iyon isang malaking reaksyon, pero sapat na para maramdaman kong may naghihintay sa akin. Akala ko hindi ka nababalik, sabi niya. Medyo pabiro pero may halong totoo. Hindi ko agad alam ang isasagot. Hindi ko rin maintindihan kung bakit may kakaibang saya akong naramdaman sa simpleng pahayag na iyon. Umupo ako sa tabi niya. Medyo may distansya, pero sapat na malapit para maramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Bumalik ako. Maikli kong sagot. Hindi na siya nagtanong pa kung saan ako galing o kung bakit ako naroon. Sa halip, nagsimula siyang magkwento tungkol sa araw niya. Tungkol sa mga sasakyang inayos niya, sa isang matandang customer na paulit-ulit bumabalik at sa simpleng buhay na kinagisnan niya. Tahimik lang akong nakinig, pero sa bawat salita niya, may bagong bagay akong natututunan. Hindi ko namalayang tumatawa na ako sa mga simpleng kwento niya, isang bagay na hindi ko kailanmang ginawa sa aming mundo. Doon, ang saya ay tahimik at kontrolado, pero kay Dariel, ang saya ay kusang lumalabas. Walang pinipiling oras. Sa mga sumunod na gabi, naging ganito ang aming routine. Palihim akong tumatawid sa mundo ng tao at siya naman ay tila sanay nang makita ako. Hindi na siya nagtataka kung saan ako nanggagaling at ako naman ay hindi na nag-aalala kung mapapansin ba niya ang kakaiba sa akin. Unti-unti, mas naging komportable ako sa presensya niya. Natuto akong magtanong, magkwento at magpahayag ng nararamdaman. Ikinuwento ko sa kanya ang mga bagay na kaya kong baguhin nang hindi masyadong halata, tungkol sa probinsya na pinanggalingan ko, tungkol sa katahimikan na kinalakihan ko. Hindi ko man nasabi ang totoo, pero hindi rin iyon tuluyang kasinungalingan. Isang gabi, bigla siyang natahimik habang nakatingin sa akin. Medyo nailang ako sa paraan ng pagtitig niya. "May kakaiba sa'yo," sabi niya, diretsyo. Naramdaman kong bahagyang bumilis ang tibok ng puso ko, isang bagay na hindi ko rin dating nararanasan. "Bakit mo nasabi?" tanong ko, pilit na kalmado. "Hindi ko alam," sagot niya habang bahagyang namingiti.
Parang hindi ka sanay sa mga simpleng bagay. Pero hindi naman masama. Parang ang gaan mong kasama. Hindi ko alam kung bakit pero tumimo sa akin ang sinabi niyang iyon. Hindi niya ako hinusgahan, hindi niya ako pinagdudahan. Tinanggap niya ako kung ano ang ipinapakita ko sa kanya. Doon nagsimula ang mas malalim na koneksyon namin. Hindi na lang ako basta bumibisita. Naghihintay na ako ng gabi para makita siya. At siya naman ay tila inaabangan din ang pagdating ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nahuhulog sa mundong ito. Natuto akong maglakad sa ilalim ng araw, kahit sandali lang. Natuto akong kumain ng pagkain ng tao, kahit kakaiba ang lasa sa simula. Natuto akong maamdaman ng pagod, at kahit iyon, naging kakaiba para sa akin. Isang patunay na may ginagawa ako, na may nararanasan ako. Pero kasabay ng lahat ng iyon, may unti-unting takot na sumisibol sa loob ko. Alam kong hindi ito dapat. Alam kong bawat sandali na ginugugol ko sa mundong ito ay isang paglabag sa batas ng aming lahi. Ang pagmamahal na mortal ay hindi pinapayagan, hindi dahil sa galit ang mga nakakatanda, kundi dahil sa paniniwala nilang hindi ito magtatagal. Magkaiba ang mundo namin, magkaiba ang takbo ng oras, ng buhay, ng kapalaran. Minsan, habang magkatabi kaming nakaupo ni Dariel, napatingin ako sa kanyang mga kamay. May garos, may marka ng hirap, pero matibay. Totoo. At sa sandaling iyon, may tanong na pumasok sa isip ko na hindi ko na kayang itanggi. Ano ang mangyayari kapag nalaman niya ang totoo? Hindi ko alam ang sagot, at mas nakakatakot, hindi ko alam kung handa ba akong malaman iyon. Pero sa kabila ng takot, pinili kong manatili. Pinili kong ipagpatuloy ang mga gabi na kasama siya. Dahil sa bawat sandali na magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman ng isang bagay na hindi ko kailanmang naranasan sa aming mundo. Pagmamahal. At kahit alam kong may kapalit ito, hindi ko kayang umatras. Habang tumatagal ang mga gabing kasama ko si Dariel, mas lalo akong nalulunod sa mundong pinili kong pasukin. Hindi ko na namamalayan ang paglipas ng oras. Ang bawat tawanan namin, bawat kwentuhan, at kahit ang simpleng katahimikan na magkatabi lang kaming nakaupo ay naging mahalaga sa akin. Para bang doon ko natagpuan ang isang bahagi ng sarili ko na matagal ko nang hinahanap. Pero kasabay ng unti-unting paglalalim ng damdamin ko ay ang mas lalong pagbigat ng konsensya ko. Alam kong hindi na ito basta pagbisita lamang. Hindi na ito simpleng pag-usisa. Isa na itong bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Isang gabi, habang pauwi ako sa aming mundo, napansin ko ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi ito tulad ng dati na banayad at tahimik. May kung anong tensyon na bumabalot sa paligid. Pagpasok ko pa lamang sa hangganan ng aming kaharian, naramdaman ko na agad ang presensya ng isa pang diwata. Hindi ko na kailagang tumingin para malaman kung sino iyon. Si Elyon. Nakatayo siya sa ilalim ng punong madalas kong puntahan. Tahimik, pero ramdam ko ang galit na pinipigilan niya. Nang magtama ang aming mga mata, wala na akong nagawa kundi huminto. Matagal ka na, malamig niyang sabi. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil alam kong wala akong sapat na paliwanag na makakapagpawala ng galit niya. Sa mundo ka na naman ng mga tao galing, hindi ba? Dagdag niya. Bahagya akong napayuko. Hindi ko na itinanggi. Alam kong wala rin namang saysay. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya ay parang mas lalong bumibigat ang hangin. Alam mo kung ano ang ginagawa mo, Amaris. Sabi niya, mas mahina pero mas matalim. Hindi ito laro. Hindi ito simpleng paglabag sa utos. Alam ko, sagot ko, halos pabulong. Kung alam mo, bakit mo pa ipinagpapatuloy? Tanong niya, at doon ko naramdaman ang kakaibang bigat sa kanyang boses. Hindi lang yun galit, may halong pag-aalala. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakita bilang kapatid na laging sumusunod sa batas, kundi bilang isang taong nag-aalala sa akin. Pero kahit ganon, hindi nagbago ang desisyon ko. May mga bagay na hindi ko mahanap dito, mahinahon kong sabi.
at doon ko lang nararamdaman. Bahagya siyang napailing, tila hindi makapaniwala. Ano pa ang kulang, Amaris? Nasa atin na ang lahat. Walang sakit, walang hirap. Perpekto ang buhay natin. Pero walang pakiramdam. Agad kong sagot, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tahimik, oo. Perpekto, oo. Pero walang tunay na saya. Walang lungkot. Walang dahilan para maramdaman kung bakit ka nabubuhay. Natahimik siya sa sinabi ko. Ilang sandali kaming nagtitigan at ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Dahil sa isang mortal? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Hindi ako sumagot, pero sapat na ang katahimikan ko para maunawaan niya. Mas lalong tumigas ang kanyang ekspresyon. Hindi mo siya kilala, hindi mo alam kung ano ang kayang mangyari kapag pinagsama ang dalawang mundong hindi dapat nagsasama. Kilalang kilala ko siya, kahit alam kong hindi iyon ganap na totoo. Hindi iyon ang punto, sagot ni Elyon. Ang punto, hindi kayo pareho. Ang oras niya ay lilipas, ang buhay niya ay maikli, at ikaw, sandali siyang pumigil. Ikaw ay mawawala sa sarili mo. Naramdaman ko ang kirot sa mga salitang iyon, hindi dahil mali siya, kundi dahil may katotohanan doon na ayaw kong harapin. Mas pipiliin kong maramdaman ang sakit kesa mabuhay ng walang nararamdaman. Mahina pero matatag kong sabi. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nawala ang pagpipigil niya. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, mas malakas niyang sagot. Kapag nalaman ito ng Reyna, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati ang mortal na iyon. Parang may lamig na tubig na ibinuhos sa akin. Huwag mo siyang idamay, agad kong sabi. Ramdaman ka ba sa dibdib ko? Hindi ko siya idadamay kung titigil ka, diretsyong sagot niya. Ito na ang huling babala ko, Amaris. Kalimutan mo siya, bumalik ka sa kung ano ka. Ito ang taning paraan para maiwasan ang mas malaking kapahamakan. Hindi ako agad nakasagot. Sa loob ko, may bahagi na gustong sumunod, gustong bumalik sa dati, sa ligtas at tahimik na buhay. Pero mas malakas ang bahagi na ayaw bumitaw. Dahan-dahan akong umiling. Hindi ko kailangang magsalita. Alam niya na ang sagot ko. Ilang sandali siyang nakatingin sa akin, parang naghahanap ng kahit anong senyales na magbabago pa ang isip ko. Pero nang wala siyang makita, unti-unti siyang tumalikod. Kapag pinili mong ipagpatuloy ito, sabi niya nang hindi na lumilingon, handa kang harapin ang lahat ng kapalit. Hindi ko siya pinigilan, hindi ko rin sinundan. Nanatili lang ako doon, nakatayo sa gitna ng liwanag at dilim, ramdam ang bigat ng desisyon na unti-unti ko nang tinatahak. Alam kong hindi na ito basta lihim na pagbisita. Isa na itong landas na may malinaw na kahihinatnan. Pero kahit ganun, nang pikmit ako at maalala ang ngiti ni Dariel, ang paraan ng pagtitig niya sa akin na parang isa lang akong ordinaryong tao, na wala lahat ng alinlangan. At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi na ako babalik sa dati. Hindi na nagtagal bago dumating ang kinatatakutan ko. Matapos ang gabing hinarap ako ni Elyon, ramdam kong may nagbago sa aming kaharian. Ang dati tahimik na daloy ng enerhiya ay naging mabigat. Tila ba may nagmamasid sa bawat galaw ko. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay may mga matang sumusunod. Naghihintay lamang ng sandaling mahuli akong tuluyan. Hindi ako nagkamali. Isang araw, habang abala ko sa aking tungkulin sa ilalim ng punong nagbibigay liwanag sa aming mundo, biglang nagdilim ang paligid. Hindi iyon natural. Ang liwanag sa aming kaharian ay hindi basta nawawala. Kaya nang maramdaman ko ang kakaibang pagbabago, agad kong nalaman na may darating. At hindi nga ako nagkamali. Sunod-sunod na lumitaw ang mga diwata sa paligid ko. Tahimik ngunit seryoso ang mga mukha. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita, pero sapat na ang kanilang presensya para ipaalam sa akin na tapos na ang pagtatago ko. Amaris. Isang malalim at malamig na boses ang sumira sa katahimikan. Napatingin ako sa harapan ko at nakita ko siya, ang reyna ng aming kaharian.
Ang kanyang anyo ay napapalibutan ng liwanag na mas maliwanag pa sa lahat ng nakita ko. Ngulit sa pagkakataong iyon, ang liwanag na iyon ay hindi nakakaaliw. Nakakatakot ito. Dahan-dahan akong lumuhod bilang paggalang, pero sa loob ko ay nag-uunahan ang kaba at takot. "Alam mo kung bakit ka naririto," sabi niya, diretso at walang emosyon. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil alam kong wala nang saysay ang paliwanag. "Matagal ka na naming pinagmasdan," dagdag niya, "at matagal ka na ring lumalabag sa batas ng ating lahi." Napapikit ako sandali. Sa bawat salitang naririnig ko, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon ko. Isang mortal, malamig niyang banggit. Para sa kanya, handa mong isuko ang lahat. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas. Hindi ko siya basta mortal lang, mahinahon kong sagot. Siya ang dahilan kung bakit ko naramdaman kung ano ang tunay na buhay. May maikling katahimikan. Hindi ko alam kung galit ba ang naramdaman niya o pagtataka. Ngunit nang magsalita siya muli, mas malamig ang kanyang tinig. "Ang nararamdaman mo ay panandalian," sabi niya. "Ang buhay ng tao ay maikli. Ang pagmamahal nila ay nagbabago. At sa huli, mawawala rin siya. Ano ang maiiwan sa'yo?" Napabuntong hininga ako. Alam kong may katotohanan ang sinabi niya, pero hindi iyon sapat para baguhin ang nararamdaman ko. "Mas pipiliin kong maranasan iyon," sagot ko. Kahit alam kong matatapos, kaysa mabuhay ng walang kahit anong nararamdaman. Ramdam kong may gumalaw sa paligid. Ang ibang diwata ay tila nagulat sa sinabi ko. Hindi iyon karaniwang sagot sa harap ng reyna. Kung ganon, malamig niyang sabi, "Handa ka bang tanggapin ang kapalit?" Natahimik ako. Ito na ang sandaling matagal ko nang iniiwasan, pero alam kong darating. Hindi na ito tungkol sa damdamin ko lamang. Ito ay tungkol sa kapalaran ko. Kapag pinili mong ipagpatuloy ang ugnayan mo sa mortal, itatakwil ka ng ating mundo. Mawawala ang iyong kapangyarihan, mawawala ang iyong pagiging diwata, at hindi ka na muling makakabalik. Parang huminto ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ko may palimanag ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi lamang iyon simpleng pagbabanta. Iyon ang katotohanan. Kapag pinili ko si Dariel, mawawala sa akin ang lahat ng nakasanayan ko. Ang walang hanggang buhay, ang kapangyarihan, ang lugar na tinawag kong tahanan. At kung pipiliin mong bumalik, kailangan mong kalimutan ang lahat tungkol sa kanya. Parang hindi siya kailanmang naging bahagi ng iyong buhay. Mas masakit iyon kaysa sa ulang sinabi niya. Hindi ang pagkawala ng kapangyarihan ng kinatatakutan ko. Hindi ang pagtakwil ng ating mundo, kundi ang posibilidad na mawala sa alaala ko ang taong nagbigay kahulugan sa lahat. Napayuko ako sandali. Pilit inaayos ang magulong isip ko. Sa unang pagkakataon, ramdam kong hinahatak ako ng dalawang magkaibang mundo. Isa, ang ligtas at tahimik na kaharian kung saan ako nabibilang, at isa, ang magulong ngunit totoong mundo na natutunan kong mahalin. Ilang sandali akong nanatiling tahimik. Hanggang sa unti-unti kong naalala bawat sandaling kasama ko si Dariel. Ang simpleng pagtawa niya, ang paraan ng pag-aalala niya sa akin. Ang mga gabing tahimik lang kaming magkatabi, pero sapat na iyon para maramdaman kong buo ako. Dahan-dahan akong tumingin sa reyna. Hanggang sa unti-unti kong naalala bawat sandaling kasama ko si Dariel. Dahan-dahan akong tumingin sa reyna. Kung iyon ang kapalit, mahina pero malinaw kong sinabi. Handa kong tanggapin iyon. Nag-iba ang ihip ng hangin. Ramdam ko ang bigat ng desisyong binitiwan ko. Pinili ko siya. Sa sandaling iyon, parang may tuluyang naputol sa loob ko. Isang bahagi ng sarili ko ang nawala, pero kasabay nito ay may bagong lakas na nabuo. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay sa akin sa mundong pinili ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mararanasan ng buhay na iyon. Pero sigurado ako sa isang bagay. Sa unang pagkakataon,
Ang desisyong iyon ay tunay na akin at handa akong harapin ang lahat ng kapalit nito. Hindi naging enggrande ang pag-alis ko sa aming kaharian. Walang malakas na liwanag, walang tunog ng pagsabog ng kapangyarihan. Tahimik lang. Isang iglap na parang may humiwalay sa akin. Parang may dahan-dahang naglaho sa loob ko na hindi ko na muling mahahawakan. Ramdam ko iyon sa aking dibdib. Parang may bahaging naputol. Pero hindi ako umiyak. Hindi ako lumingon. Dahil alam kong kapag ginawa ko iyon, baka hindi ko kayaning ipagpatuloy ang pinili ko. Sa paglabas ko sa lagusan papunta sa mundong mortal, ibang-iba na ang pakiramdam. Dati, kahit naroon ako, may koneksyon pa rin ako sa liwanag ng aming mundo. Ngayon, wala na. Ang hangin ay mas mabigat, ang katawan ko ay tila mas mabagal kumilos. Napahawak ako sa isang puno para hindi matumba. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang panghihina. Pero hindi iyon ang naningibabaw sa isip ko. Ang tanging iniisip ko ay si Dariel. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa talyer niya, kahit parang bawat hakbang ay may kasamang bigat. Nang marating ko ang pamilyar na lugar, nakita ko siyang abala sa pag-aayos ng isang sasakyan. Tulad ng dati, simple lang ang itsura niya. Pero sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko siyang nakita. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil ako ang nagbago. Nang napansin niya ako, agad siyang napalingon. At sa sandaling iyon, may kakaibang emosyon ang dumaan sa mukha niya. Gulat, kasunod ang saya, at pagkatapos ay pag-aalala. Amaris, mabilis siyang lumapit sa akin. Ayos ka lang ba? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil nahihirapan akong magsalita. Parang mas mabigat ang bawat hininga ko, mas mabagal ang bawat galaw. Hinawakan niya ang braso ko para alalayan ako, at sa simpleng paghawak na iyon, may kakaibang init akong naramdaman. Hindi tulad ng dati na parang kuryente, ngayon ay mas totoo, mas malinaw. Umupo ka muna, sabi niya habang inaalalayan niya akong maupo sa bangko sa gilid. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan siya. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang pag-aalala niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa akin, pero nandyan siya, handang tumulong. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya, mahina pero puno ng pag-aalala. Sandali akong napatingin sa kanya bago sumagot. Pinili kita, sabi ko. Hindi niya agad naintindihan. Kita ko iyon sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako ay nahihirapan ding tanggapin. Ibig sabihin, hindi na ako babalik. Dito na ako. Natahimik siya. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Ilang sandali kaming nagtitigan at sa katahimikang iyon, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng desisyon ko. Amaris, mahinahong niyang sabi, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa'yo, pero hindi ka mukhang okay. Bahagya akong numiti kahit ramdam ko ang panghihina. Hindi pa ako sanay, sabi ko. At totoo yun. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong naranasan ng mga bagay na dati ay hindi ko kailanman mararamdaman. Napapagod ako sa simpleng paglalakad. Nagutom ako, isang pakiramdam na hindi ko naintindihan nung una. At higit sa lahat, naramdaman ko ang sakit. Isang gabi habang magkasama kami ni Dariel, bigla akong nakaramdam ng matinding hilo. Parang umiikot ang mundo ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko at napahawak ako sa kanya. Amaris, nag-aalalang tawag niya. Ano na naman to? Hindi ko masagot. Parang nawawala ang lakas ko. Napaupo ako habang pilit kong kinokontrol ang paghinga ko. Hindi siya umalis sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko at ramdam ko ang kaba sa kanyang pagkakahawak. Sandali lang, kukuha ko ng tubig, sabi niya. Agad tumayo. Habang pinagmamasdan ko siyang gumalaw para tulungan ako, may kakaibang damdamin ang sumibol sa loob ko.
Hindi tulad ng dati na parang kuryente. Ngayon ay mas totoo, mas malinaw. Nang bumalik siya at inabot sa akin ng tubig, dahan-dahan akong uminom. Nakatingin lang siya sa akin, parang hinihintay na bumuti ang pakiramdam ko. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Pero nandito lang ako. Sa simpleng pangungusap na iyon, may kung anong bumigat sa dibdib ko. Hindi dahil masama, kundi dahil doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Hindi perpekto, hindi sigurado, pero totoo. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naiintindihan ng ano ang pinili ko. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal kay Dariel. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa lahat ng kasama nito, ang sakit, ang hirap, at ang takot. At kahit unti-unti akong nanghihina, hindi ako nagsisisi. Dahil sa bawat sandali kasama ko siya, nararamdaman kong nabubuhay ako sa paraang hindi kayang ibigay ng kahit anong mahika. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng pagiging tao. Hindi na ito tulad noong una na parang bagong karanasan lang ang lahat. Ngayon, bawat galaw ko ay may kasamang pagod. Bawat paghinga ay may konting hirap. Minsan, kahit nakaupo lang ako sa gilid ng talyer habang pinagmamasdan si Dariel, pakiramdam ko ay ubos na agad ang lakas ko. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako umaalis. Hindi ako nagsisisi. Isang hapon habang tahimik ang paligid at wala masyadong customer, lumapit si Dariel sa akin dala ang isang maliit na supot ng pagkain. Umupo siya sa tabi ko at inabot iyon. "Kumain ka muna," sabi niya. Tinitigan ko ang laman ng supot. Isang simpleng pagkain lang, tinapay at konting ulam. Dati hindi ko maintindihan kung bakit kailangang kumain ng mga tao para mabuhay. Ngayon, isa na iyon sa mga bagay na kailangan kong gawin araw-araw. Dahan-dahan akong kumain habang siya ay tahimik lang na nakatingin. Parang binabantay lang niya ako, sinisigurong ayos lang ako. "Ganito ka ba talaga lagi?" tanong niya pagkatapos ng ilang sandali. Napatingin ako sa kanya. "Paano?" "Parang lagi kang nanghihina," sagot niya. Diretsyo pero may pag-aalala. Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako ay nahihirapan ding tanggapin. Pero sa pagkakataong iyon, naramdaman kong hindi ko na kayang itago lahat. Hindi ako sanay sa lahat ng to. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lang ako parang sinusubukang intindihin ang mga salitang hindi ko pa lubos na sinasabi. "Hindi ka sanay sa buhay na ganito?" tanong niya. Bahagya akong tumanggo. Hindi ko pa rin kayang sabihin ang buong katotohanan, pero iyon ang pinakamalapit na kaya kong ibigay. Napabuntong hininga siya, saka bahagyang ngumiti. "Ako rin naman," sabi niya. "Araw-araw may bago. Minsan, hindi ko rin alam kung kakayanin ko pa." Napangiti ako sa sinabi niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko na kahit siya na mortal at sanay sa mundong ito, ay may mga takot din. Hindi siya perpekto. Hindi niya kontrolado ang lahat. At sa paraang iyon, mas lalo ko siyang naunawaan. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo ring lumalala ang kondisyon ko. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa maliit na tindahan kung saan niya ako dinala para kumain, bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Napahinto ako at napahawak sa kanya. "Amaris?" agad niyang tanong, puno ng kaba ang boses. Hindi ko masagot. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko at bawat paghinga ay parang hirap na hirap. "Inom ka muna," sabi niya. Agad niya akong inalayanan paupo sa gilid ng kalsada. Tinitinigan niya ako, halatang nag-aalala. Kita ko sa kanyang mga mata ang takot. Takot na hindi niya maipaliwanag. "Sabihin mo sa akin ang nangyayari." Halos pakiusap na ang tono niya. Dahan-dahan akong napapikit. Hindi ko na kayang itago pa ang lahat, pero hindi ko rin alam kung paano sisimulan. "Dariel," mahina akong tawag. "Huwag kang magsalita kung hindi mo kaya," agad niyang sagot.
Ngumiti ako ng bahagya. Kahit sa gitna ng sakit, may init akong naramdaman sa pag-aalala niya. Ganito talaga kapag tao, bulong ko. Natahimik siya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinabi ko, pero hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko ng mas mahigpit. Kung ano man yan, hindi kita iiwan. Sa simpleng pangungusap na iyon, may kung anong bumigay sa loob ko. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa wakas, naramdaman ko kung ano ang ibig sabihin ng may kasama ka sa hirap. Hindi tulad sa aming mundo na walang sakit, kaya walang rezon para palagaan ang isa't isa ng ganito. Dito sa mundong mortal, ang bawat paghihirap ay may kapalit na mas malalim na koneksyon. Sa mga sumunod na gabi, mas naging maalaga si Dariel. Hindi niya ako hinahayaan na mapagod ng sobra. Pinipilit niya akong kumain, pinapahinga at sinisigurong hindi ako nag-iisa. Kahit hindi niya naintindihan ang pinagmumulan ng lahat, hindi niya ako iniwan. At doon ko lalong naintindihan. Ito pala ang tunay na pagmamahal. Hindi lang sa saya, kundi lalo na sa hirap. Yung kahit hindi mo naintindihan ng sitwasyon, pinipili mong manatili. Yung kahit natatakot ka, mas pinipili mong maging matibay para sa taong mahal mo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nanghihina. Pero sa bawat sandaling kasama ko, mas lalo kong nararamdaman na tama ang pinili ko. Dahil sa mundong ito, kahit may sakit, kahit may takot, may isang bagay na hindi ko kailanman naranasan noon. Ang mahalin at mahalin pabalik, kahit walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ito tatagal. Lumipas ang mga araw na parang mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko na namamalayan ng oras, pero ramdam ko ang epekto nito sa katawan ko. Ang dating simpleng pagkapagod ay naging mas madalas. Ang mga gabing dati kaya kong gisingin ng walang problema, ay ngayon ay tila mahirap nang abutin. Pero sa kabila ng lahat, nanatili akong tahimik. Ayokong makita ni Dariel ang buong katotohanan na unti-unti nang lumalantad sa akin. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog sa maliit niyang silid sa likod ng talyer, tahimik akong nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ko ang madilim na kalangitan, ang iilang bituin na pilit sumisilip sa pagitan ng ulap. Sa loob-loob ko, alam kong may paparating. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero may kakaibang pakiramdam na parang may babaguhin na naman sa aking kapalaran. At hindi ako nagkamali. Biglang naging malamig ang hangin sa loob ng silid. Hindi ito normal na lamig. Ito ang lamig na pamilyar sa akin, ang lamig na nagmumula sa aming mundo. Dahan-dahan akong tumayo kahit ramdam ko ang panghihina at humarap sa likuran ko. Nandoon siya, si Elyon. Nakatayo siya sa gitna ng silid, tahimik ngurit mabigat ang presensya. Hindi tulad ng dati, wala na ang galit sa kanyang mga mata. Sa halip, may kung anong mas malalim, parang lungkot. Hindi ka na dapat bumalik dito, mahina niyang sabi. Napatingin ako sa natutulog na si Dariel, saka muling bumaling kay Elyon. Hindi ako bumalik, sagot ko. Ikaw ang pumunta. Hindi siya agad nagsalita. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa, parang sinusuri ang bawat pagbabago sa akin. Mas lumala na, sabi niya. Hindi ko na kailangang itanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ko na. Ganito talaga kapag tao, sagot ko, pilit na kalmado. Napailing siya, bahagyang napapikit. Hindi ito basta pagiging tao, Amaris. Ang katawan mo ay hindi sanay sa ganitong uri ng buhay. Unti-unti kang nawawala. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko na kayang itanggi iyon. Lumapit siya ng kaunti, pero hindi kasing lapit ng dati. Parang may pagitan na hindi na niya kayang lampasan. May paraan pa, sabi niya. Mas mababa ang boses. Pwede ka pang bumalik. Parang may kumurot sa dibdib ko. Bumalik? Ulit ko. Tumanggo siya, pero kailangan mong iwan ang lahat ng ito, ang mundong ito, at ang lalaking iyon. Napalingon ako kay Dariel, tahimik siyang natutulog, walang kaalam-alam sa pag-uusapan namin. Sa sandaling iyon,
parang huminto ang mundo ko. Hindi lang iyon, dagdag ni Elyon. Kailangan mong kalimutan siya. Lahat ng alaala mo tungkol sa kanya, mawawala. Hindi ko napigilan ang paghinga ko na bumigat, parang may sumakal sa akin sa ideyang iyon. Kapag bumalik ka, mabubuhay ka ulit ng buo, mawawala ang sakit, mawawala ang paghihirap, babalik ang kapangyarihan mo, at magiging gaya ka ulit ng dati. Dati. Isang salitang dati kong hinahangad, pero ngayon ay parang napakalayo na. Tahimik akong lumapit sa kama kung saan natutulog si Dariel. Naupo ako sa tabi niya at pinagmamasdan ang mukha niyang payapa. Ilang sandali akong nanatili roon, pilit inuunawa ang bigat ng pagpipilian na nasa harap ko. Kung babalik ako, mabubuhay ako ng matagal, walang sakit, walang takot. Pero mawawala siya, parang hindi siya kailanmang naging bahagi ng buhay ko. Kung mananatili ako, alam kong hindi magtatagal ang lakas ko. Unti-unti akong hihina at darating ang araw na hindi ko nakakayanin. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Dariel. Kahit natutulog siya, bahagya siyang gumalaw, parang naramdaman ng presensya ko. At sa simpleng paggalaw na iyon, may kung anong sumigaw sa loob ko. Hindi ko kayang kalimutan ito. Hindi ko kayang kalimutan kung paano niya ako tinanggap kahit hindi niya alam ang totoo. Hindi ko kayang kalimutan bawat sandali na naramdaman kong buo ako kahit wala ng kapangyarihan. Tumayo ako at humarap kay Elyon. Hindi ko kaya, mahina niyang sabi. Hindi siya agad nagsalita. Tinignan niya ako parang hinihintay na magbago ang isip ko. Mas pipiliin kong manatili kahit alam kong hindi ito magtatagal. Napapikit siya sandali, parang tinatanggap ang sagot ko. Kapag pinili mo yan, wala nang babalikan. Alam ko, wala nang paraan para iligtas ka. Alam ko rin. Nagkaroon ng mahabang tahimik sa pagitan namin. Sa huli, dahan-dahan siyang tumanggo, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pagtanggap. Kung iyon ang desisyon mo, ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. May kung anong kumirot sa dibdib ko, pero hindi na ako umatras. Unti-unti siyang naglaho kasabay ng lamig na unti-unting nawala sa silid. Naiwan akong mag-isa, kasama ang mahimbing na paghinga ni Dariel. Bumalik ako sa tabi niya at muling hinawakan ng kamay niya, mas mahigpit kaysa dati. Sa gabing iyon, tuluyan ko nang tinanggap ang kapalaran ko. Mas pipiliin kong mabuhay ng maikli, basta kasama siya, kaysa mabuhay ng walang hanggan, pero wala siyang alaala sa puso ko. Pagkatapos ng gabing iyon, may isang bagay na tuluyan ang nagbago sa loob ko. Hindi na lang ako isang diwata na nagtatago sa mundong tao. Hindi na rin ako isang nilalang na may dalawang pinanghahawakang buhay. Sa sandaling tinanggihan ko ang huling alok ni Elyon, parang may tuluyang naputol na ugnayan sa pagitan ko at ng dati kong pagkatao. Sa mga sumunod na araw, mas malinaw kong naramdaman iyon. Ang dati kong kakayahan na makaramdam ng presensya ng aming mundo ay unti-unti nang nawala. Wala na ang mahina pero pamilyar na liwanag na palaging gumagabay sa akin. Wala na ang pakiramdam na may mas malawak pang mundo sa likod ng nakikita ko. Ang natira na lang ay ang realidad na nasa harap ko. Ang mundong mortal, ang hangin na may halong alikabok, ang init ng araw at ang sakit na hindi ko na maiiwasan. Ganap na akong naging tao. At sa kabila ng lahat ng yun, hindi ako natakot. Isang umaga, habang nakaupo ako sa labas ng talyer, pinagmamasdan ko si Dariel na abala sa kanyang trabaho, napansin ko ang simpleng detalye na dati hindi ko pinapansin. Ang pawis na tumutulo sa kanyang noo, ang pagod sa kanyang mga galaw, at ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi perpekto ang buhay niya, pero pinipili niya itong harapin araw-araw. Napapadalas na ang tingin mo sa akin, ha? Biro niya nang napansin niya ako. Napangiti ako. Pinag-aaralan kita, sagot ko. Tumawa siya ng mahina. Ano naman ang natututunan mo? Sandali akong natahimik bago sumagot. Kung paanong mabuhay. Hindi siya agad nakaimik, parang hindi niya inaasahan ang sagot ko. Pero sa halip na magtanong, ngumiti lang siya at umiling. Hindi naman ako eksperto, sabi niya. Pero ginagawa mo,
Sagot ko, araw-araw. Sa mga sandaling tulad noon, mas lalo kong naiintindihan kung ano ang pinili ko. Hindi ito tungkol sa pagiging masaya lang. Hindi ito tungkol sa pagtakas mula sa katahimikan ng aming mundo. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa buong kahulugan ng buhay. Ang saya at ang sakit, ang pag-asa at ang takot. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo ring lumalala ang kondisyon ko. Minsan, kahit wala akong ginagawa, nakakaramdam ako ng matinding pagod. May mga pagkakataon na nahihilo ako ng walang dahilan. At may mga gabing hindi ako makatulog dahil sa kirot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko ito agad sinabi kay Dariel. Ayokong mag-alala ng sobra. Pero hindi ko rin iyon na itago ng matagal. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo, bigla akong napayuko dahil sa matinding sakit sa dibdib. Hindi ko napigilan ng sarili ko at napahawak ako sa kanya. Amaris, agad niyang tawag puno ng kaba. Ano na naman to? Hindi ko na kayang itago pa. Napatingin ako sa kanya at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ganito talaga, mahinang sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya halos pakiusap. Huminga ako ng malalim kahit masakit. May mga bagay na may kapalit. Hindi niya agad naintindihan, pero hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, hinawak niya ang kamay ko ng mas mahigpit. Kung may kapalit man yan, hindi mo kailangang harapin mag-isa. Sa simpleng pangungusap na iyon, parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdamin. Hindi ko kailanman naranasan ng ganitong klasing pag-aalaga sa aming mundo. Doon, walang sakit, kaya walang kailangang alagaan. Walang nawawala, kaya walang kailangan hawakan ng mahigpit. Dito sa mundong mortal, lahat ay pansamantala. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas pinahahalagahan ng bawat sandali. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako lumayo kay Dariel. Mas pinili kong manatili sa tabi niya kahit sa simpleng mga gawain lang. Minsan tahimik lang kaming magkasama. Minsan nagkwekwentuhan. Pero sa bawat sandali, nararamdaman ko ang bigat at halaga ng oras. Alam kong hindi ito magtatagal. Ramdam ko iyon sa katawan ko. Sa bawat paghinga, sa bawat pagod na hindi na nawawala, sa bawat sakit na unti-unting lumalala. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako nagsisisi. Dahil sa bawat araw na kasama ko siya, mas lalo kong nararamdaman ng isang bagay na hindi kayang ibalik ng kahit anong kapangyarihan. Ang tunay na pagmamahal. At kung ito man ang magiging wakas ko, handa akong tanggapin. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nabubuhay para sa tungkulin o sa kapangyarihan. Nabubuhay ako dahil pinili ko. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman ang unti-unting paglapit ng wakas ko. Hindi na ito tulad ng dati na kaya ko pang itago o baliwalain. Ngayon, bawat galaw ko ay may kasamang pagod na hindi nawawala. Minsan, kahit nakahiga lang ako sa maliit na kama sa likod ng talyer, pakiramdam ko ay ubos na ang lakas ko. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako kinakabahan. Hindi ako natatakot. Dahil kasama ko siya. Si Dariel ay hindi na umalis sa tabi ko mula nang mapansin niya ang tuluyang paghina ko. Hindi na siya masyadong tumatanggap ng trabaho. Mas pinili niyang manatili at tabi ko, bantayan ang bawat paghinga ko at alalayan ako sa bawat sandali. Sa tuwing nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, nandyan siya, gising, tahimik na nakatingin sa akin. Parang natatakot na baka sa susunod na pagdilat niya, mawala na ako. Isang gabi, habang mahina ang ilaw mula sa maliit na lampara sa tabi namin, naramdaman kong mas mabigat na ang bawat paghinga ko. Parang may unti-unting kumukuha ng lakas ko. Dahan-dahan pero tiyak. Alam kong iyon na ang sandali na matagal ko nang nararamdaman na paparating. Napalingon ako kay Dariel. Nakaupo siya sa tabi ko, hawak ang kamay ko. Napansin niyang gising ako at agad siyang yumuko ng kaunti. Amaris? Mahina niyang tawag, puno ng pag-aalala. Ngumiti ako kahit ramdam ko ang panghihina.
Nandito ka pa rin? Hindi ako aalis, sagot niya agad. Parang natatakot na baka iyon ang huli kong marinig. Tinitigan ko siya ng mabuti. Parang gusto kong isa-isahin ang bawat detalye ng kanyang muka. Ang mga mata niyang laging puno ng pag-aalala. Ang simpleng ngiti na lagi niyang ibinibigay kahit pagod na siya. At ang mga kamay niyang matibay pero maingat sa paghawak sa akin. Dariel? Mahina akong tawag. Oh, sagot niya, bahagyang lumapit. Masaya ako, sabi ko. Napakurap siya, parang hindi niya inaasahan ang sasabihin ko. Anong ibig mong sabihin? Masaya ako na nakilala kita, dagdag ko. Dahil sa'yo, natutunan kong mabuhay. Biglang kumirot ang kanyang ekspresyon. Kita ko sa kanyang mga mata ang pilit na pagpigil ng luha. Huwag kang magsalita ng ganyan, sabi niya. Mahina pero nanginginig ang boses. Magiging okay ka. Makakahanap tayo ng paraan. Ngumiti ako, dahan-dahan. Alam ko na ang mangyayari, sabi ko. At ayos lang. Umiling siya, parang ayaw tanggapin ang katotohanan. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Huwag, bulong niya. Dahan-dahan kong itinaas ang isa kong kamay at hinawakan ang kanyang pisngi. Ramdam ko ang init ng kanyang balat, ang bahagyang panginginig niya. Makinig ka, sabi ko, mahina pero malinaw. Hindi nasusukat ang buhay sa haba ng panahon. Natahimik siya, nakatingin lang sa akin. Nasusukat ito sa kung gaano mo ito naramdaman. At dahil sa'yo, naramdaman ko ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang sarili niya. Tahimik na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi sapat, sabi niya, halos pabulong. Hindi sapat na ganito lang. Ngumiti ako, kahit unti-unti nang lumalabo ang paningin ko. Sapat na para sa akin. Dahan-dahan kong ipinikit ang mga mata ko sandali. Pinipilit alalahanin ang bawat sandaling kasama ko. Ang unang gabi na nagkita kami, ang mga simpleng tawanan, ang mga gabing tahimik lang kaming magkatabi. Lahat ng iyon, sapat na. Nang muli kong imulat ang mga mata ko, mas mahina na ang liwanag sa paligid. Hindi ko alam kung dahil iyon sa paningin ko o sa mismong mundo, pero malinaw pa rin ang isang bagay. Si Dariel. Nandito ka pa rin, bulong ko. Oo, sagot niya agad, kahit pa halos hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon. Bahagya akong ngumiti. Kung bibigyan ako ng pagkakataon ulit na pumili, mahina akong sabi, pipililin ko pa rin kita. Sa mga huling sandaling iyon, naramdaman kong unti-unti nang nawawala ang bigat ng katawan ko. Ang sakit na matagal ko nang nararamdaman ay tila naglaho, napalitan ng kakaibang gaan. Hindi na ako natatakot dahil alam kong kahit matapos ang lahat, may isang bagay na mananatili, ang pagmamahal na pinili ko. At sa huling pagkakataon, hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya bago tuluyang ipinikit ang mga mata ko. Tahimik ang paligid, pero sa katahimikang iyon, naaroon ang isang katotohanang hindi mababago, na isang diwata na iniwan ng kanyang mundo para sa isang mortal, ay natutong mabuhay at magmahal ng totoo.